Hindi pinalagpas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Lao PDR ang paghikayat sa mga dayong negosyante na mamuhunan sa bansa. Sa katunayan, may isang kumpanya ang maglalagak ng investment sa Pilipinas na inaasahang magbubukas ng oportunidad sa maraming Pilipino. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamumuhunan sa Pilipinas ng isang kumpanya mula Thailand na gumagawa ng fiber cement. Magtatayo ng manufacturing facility sa Pilipinas ang Shera Public Company Limited, isa sa pinakamalaking fiber cement company sa mundo. Nagkakahalaga ng 2.9 billion pesos ang investment. Sisimula ng operasyon sa susunod na taon sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na magbubunga ito ng pagsikla ng ekonomiya, karagdagang trabaho at kabawasan sa pagdepende ng Pilipinas sa pag-aangkat ng produkto. Naganap ang puhunan matapos makipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas sa Shera Public Company Limited sa sidelines ng 44th at 45th ASEAN Summit and related summit sa Vientiane, Laos. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga foreign leader at investor na mamuhunan sa Pilipinas. The Philippines is an ideal hub for smart, sustainable manufacturing. So let me put on my salesman's hat for just a while and invite you to explore the investment opportunities that are on offer. Sinabi ito ng Presidente sa kanyang paglahok sa ASEAN Business and Investment Summit sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic. Target ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kumpanyang gumagawa ng baterya, energy equipment, data center at agribusiness. Ibinida niya ang agresibong pagpapabuti ng Pilipinas sa sektor ng infrastruktura, manufacturing, agrikultura at digital economy na ideal sa smart at sustainable manufacturing. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang mga programa ng administrasyon na daan para maging isa sa mga fastest growing economy sa Asia. Tulad ng pagpapabuti ng Manila International Airport, pinagdurugtong ang mga island provinces at pinagaganda ang mga pantalan. Nag-i-invest din ang pamahalaan sa mabilis na internet at telecommunications sa iba't ibang probinsya para paigtingin ang akses sa malalayong lugar. Pinahuhusay ang skill ng 1.2 milyong manggagawa sa digital economy at pinatutupad ang Digital National ID para sa mabilis sa pag-avail ng mga serbisyo ng gobyerno. Ibinida rin ng punong ehekutibo ang pagtatayo ng mga flood control project para tugunan ang baha at pagpaparami ng mga pinagkukuhanan ng renewable energy, kaya suwak para sa mga nais mamuhunan sa electric vehicles. For us, connectivity is a necessity and building resilience is a means of survival. From building roads that connect provinces to establishing digital infrastructure, we understand that true connectivity transcends physical links. We ensure the seamless flow of goods, of services, of people, leaving no one behind. Gumagawa rin ng mga polisiya ang gobyerno para makahikayat ng mga investor tulad ng Internet Transaction Act, reforma sa Public-Private Partnership at pagsulong sa Create More Act na nagbibigay insentibo sa mga nagnenegosyo. Pinabibilisin ang proseso sa mga nais magnegosyo. Developing connectivity and resilience within ASEAN is more than just optimizing value chains. It is about upholding inclusive growth that uplifts every region, every community, and every citizen. Noong ikalawang quarter ng 2024, pumalo sa 189.5 billion pesos ang inaprobahang foreign investment sa Pilipinas. Umaasa ang Administrasyong Marcos na magbubunga ito ng mas masiglang ekonomiya at magbibigay ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.